Unang-una sa lahat, lahat ng angels ay they were created good. Opo. But because lahat ng the angels are also given, meron din silang kalayaan para piliin na mahalin ang Diyos o hindi. Opo. So may mga grupo ng mga anghel na they did not want to bow down or they did not want to adore God, okay, because of their pride, okay? Opo. Ang napakayabang nila, that they did not want to submit themselves to or to accept that God is above them and their creator. And they did not want to accept na sila ay mas mababang mga at nilalang lamang sila. Opo. So nangyari was that they because of that pride, they chose not to love God. And therefore sila ay na-cut off, and because of that, sila ngayon galit na galit sa Diyos. At because galit na galit sila sa Diyos, hindi sila makaganti sa Diyos because God is infinitely powerful. But the way they can get back at God is to destroy His creation. And the first thing they do is to look at what God loves most infinitely. Ano ba talaga minamahal ng Diyos na walang hanggan? And that is, He loves us, yung mga nilikha niya, mga tao. And because the devil sees that, yung unang target, the number one target of the devil is human beings. Not the created world, but human beings, because he sees how God loves us infinitely. Kaya nga gagawin niyang lahat para sirain, okay, at wasakin itong tayo. And therefore, when he possesses a person, pag nakikita po kayo ng possession, you will see that how he desecrates the human person. How he will make the person like an animal. Family Catechesis on Air. At kasama po natin ngayon sa Fidelity to the Church ang ating butihing pare, exorcist ng Archdiocese of Manila, si Father Joses Sequia. Father Joses, para sa iyong pagbati. Greetings po and blessings po sa lahat na nakikinig. I hope you can hear me well dahil medyo choppy po dito sa phone ko, and but I would like to greet everyone, especially you, Father Joey, and Bishop Marvin po. Opo, bago lumabas dito sa announcers booth si Bishop Marvin, sabi niya, best regards sa iyo po. Father Joses, naririnig na po kayo ngayon dito sa station DYKA ng Diocese ng San Jose de Antique. Ang atin pong topic po, Father Joses, yung The Angels of God. Tapos dito sa UCAT number 54, Youth Catechesis, may tanong, what are angels? At ang sabi dito, angels are pure spiritual creatures of God who have understanding and will. They have no bodies, cannot die, and are usually not visible. They live constantly in God's presence and convey God's will and God's protection to men. Ano po masasabi ninyo po dito? Well, first we have to understand po na ang angel po ay ibang-iba ho sa isang tao because they are, sabi nga doon, pure spirits. That means wala ho silang katawan. And that means that they are higher than a human being. No? Mas mataas sila sa atin. Kaya nga we can easily see that ho in when you look at Psalm 8:6, na it is clear that that we are a little lower than the angels because they have no bodies. Kaya nga, but they have yung tinatawag nating spiritual faculties na katulad natin, yung kalooban at yung ating intellect o yung ating pag-iisip. Pero they have no emotions, they don't have imagination, they don't have memory, at wala silang yung five senses. That's why they are pure spirits. And they are more closely resemble more closely ang ating Panginoong Diyos because God is a pure spirit. And they have basically two missions po. Their first mission is to glorify God eternally. And secondly, yung mission na ipinakurob sa kanila para sa atin, that they are supposed to journey with us, and they are yung katuwang at silang makatuwang ng ating Panginoong Jesus kahabang during his entire ministry. They were his
they served him, and until now they continue to serve him by serving us. So they are part of the plan of God to save man. So it is Jesus who saves us, but he uses the ministry of the angels to accompany him, to make sure that the plan of God upon us ay matutuklasan po. So they have two missions, and that is to glorify God and to help us on this earth in the mission of Christ. Masarap pong pakinggan ang sinasabi niyo po that our angels are there to accompany us, to journey with us. Paano po natin masasabing nararamdaman po natin ito? Totoo po ba talaga ito? May mga experience po ba tayong ganito? Actually, yes. Kasi in the very beginning, if you look at that in the Gospels, for example, if you look at the Gospel, you will see that from the very book of Genesis until the book of Revelation, the angels are constantly there. And kapag binasdan natin ang buhay ni Jesus, okay, we see that Jesus always had a relationship with the angels. Actually, alam natin that even the first Christmas, nakikita po natin doon that the Magi were following a star that an angel was guiding them with. And then also the announcement of Saint John the Baptist, his father Zechariah, it was also an angel. It was Saint Gabriel. And also the announcement of the incarnation to Mama Mary was also through Saint Gabriel. And even the first Christmas time, nandun ho ay mga angels, they were rejoicing with the birth of Jesus, at sila ang tumawag sa mga pastol at sinabi sa kanila the good news that the Savior has been born. And we see that even in the life of Christ himself, whenever he is tempted, like in the desert, talagang tinukso siya ng demonyo, talagang nabugbog ang kanyang katawan at kanyang pagkatao, we see that an angel comforted him. And also, we also see that in the Garden of Gethsemane, nung pagod na pagod ni Jesus because of the constant bombardment of the devil and of the sins of man, nakikita natin afterwards that Saint Gabriel also comforted him during those times. That's why throughout the history, if pag si Jesus mismo ang Diyos is showing us that he needed the angels' assistance, mas lalo ibig sabihin that we really need, God is showing us na kailangan natin ang kanilang tulong at kanilang patnubay at gabay. And throughout the centuries, we have actually many stories of the saints. The saints always had a relationship with the guardian angels and the angels po. Paano pong humingi ng tulong sa mga guardian angels po natin? Usually, there is what we call a devotion to the guardian angels. There is a well-known chaplet na I would like also to recommend. It is from Portugal, and it was introduced by Saint Michael. Okay? And it is, we call it the angelic chaplet. So that is a devotion that we can pray. It would be good to read up on it. But to speak to our guardian angel, kasi lahat po tayo may guardian angel, we simply have to pray to them. And during the day, we will experience, as long as we continually talk to them and a devotion to them, throughout the day, mararamdaman po natin na meron silang mga inspirations na ipagkakalob sa atin na, uy, gawin mo, it is good to gawin mo itong bagay na ito kasi ito ay isang mabuting bagay, o umiwas ka dyan dahil ito ay isang tukso. Okay? So they will, if as you grow in your devotion to them, you will little by little experience their inspiration sa inyong isip. And also the consolation, kapag lonely ka and you talk to your guardian angel, suddenly you will experience yung biglang malalim na konsolasyon na galing sa kanila. Sabi ni St. Ignatius, they are the ones who give us these inspirations and also these consolations in prayer. That's why they are very important as long as you invite them ho. Kasi ganun rin ho yung sa mga demonyo. If you invite them by going to occult practitioners, then the demons can enter your life. At ganun rin ang mga good angels. If you invite them to a devotion to them, then binibigyan mo sila ng kapangyarihan at autoridad para makapasok sa buhay ninyo at para magbigay ng gabay at patnubay at lakas at ano pang mga pangangailangan na kailangan ninyo sa buhay, especially in your spiritual life po. Sa segment number 1 po sa Fidelity to God with Bishop Marmid, sinabi niya kanina dito, yung mga fallen angels, sila yung mga demonyo, sila yung tinatawag naming panulay, ang mga yawa, ang kaaway, si Lucifer. Ano po yung experience niyo dito po? Ay, my experience po sa mga sa fallen angels na ito na sinasabi dito. Yes, unang-unang sa lahat, lahat ng angels ay they were created good.
Opo. But because lahat ng the angels are also given, meron din silang kalayaan para piliin na mahalin ang Diyos o hindi. Opo. So may mga grupo ng mga anghel na they did not want to bow down or they did not want to adore God, okay, because of their pride, okay? Opo. Ang napakayabang nila, that they did not want to submit themselves to or to accept that God is above them and their creator. And they did not want to accept na sila ay mas mababang mga at nilalang lamang sila. Opo. So nangyari was that they because of that pride, they chose not to love God. And therefore sila ay na-cut off, and because of that, sila ngayon galit na galit sa Diyos. At because galit na galit sila sa Diyos, hindi sila makaganti sa Diyos because God is infinitely powerful. But the way they can get back at God is to destroy His creation. And the first thing they do is to look at what God loves most infinitely. Ano ba talagang minamahal ng Diyos na walang hanggan? And that is, He loves us, yung mga nilikha niya, mga tao. And because the devil sees that, yung unang target, the number one target of the devil is human beings. Not the created world, but human beings, because he sees how God loves us infinitely. Kaya nga gagawin niyang lahat para sirain, okay, at wasakin itong tayo. And therefore, when he possesses a person, pag nakikita po kayo ng possession, you will see that how he desecrates the human person. How he will make the person like an animal because he wants to desecrate the image of God sa taong iyan. And therefore, because of these fallen angels, there are two groups of fallen angels. Yung isa, yung mas mataas na mga bumagsak mula sa langit, we call them demons. Sila ay tinapon sa impyerno. But there are the lesser forms, the lower choirs of angels na bumagsak at naging mga demonyo, we call them evil spirits. Sila ay tinapon dito sa mundo. Kaya in the book of Revelation, they were thrown down to this earth. And usually, ang tawag sa kanila, mga pagano, we call them elementals o mga encanto. Okay? Okay. But we call them evil spirits. Opo. Ayun pala, no, may pinagkaiba yung mga demonyo sa evil spirits. Because the demons are medyo mas mataas ang kanilang, we call them, they come directly from hell at mas malakas sila. They are from the higher choirs. Opo. And the evil spirits are the ones who Jesus was expelling. Kasi si Satan, di na makakaalis sa impyerno yan at yung mga general niya. But yung mga nandito sa lupa, okay, they have the power to engage with us, to hurt us. Diba? Kaya marami tayo sa bansa natin, sa Pilipinas, na mga encanto, because the evil spirits desire not only to harass us, but really to destroy us, to hurt us. But sometimes they will also appear as good we will invite them into our lives, and then later on, kasi marami kami mga cases na may mga imaginary friends. Opo. Kanila ito yung mga mababait na mga spirito, pala actually sila yung mga demonyo, and later on, kapag kumanda na tong batang ito, maraming problema, especially psychologically, emotionally, and spiritually. But yung mga satanista at yung mga mangkukulam, they conjure spirits straight from hell. Kaya nga ang malalakas ang kanilang minsan kapangyarihan because yung kinoconjure nila ay mga demonyo, hindi lamang mga evil spirits. They conjure them from hell to come to this earth and to do their bidding supposedly, pero later on yung mga demonyo will use them simply as instruments of destruction. Kasi po sa episode number 2 po namin, yung ang kwentuhan po namin dito, yung occult practices at psychic balikan po natin si Father Joses habang tinatawagan po natin siya. Hello? Father Joses, Po tayo. opo, kasi Okay. po ang tinatanong ko po, Yeah. sinasabi ko po nung episode number 2 namin dito, yung occult practices saka yung psychic healing powers, mas malala po pala ito dahil hindi lang sa mga engkanto at hindi lang sa mga evil spirits dito sa mundong ibabaw ang pinagkukunan ng powers, mula pala doon talaga sa impyerno yon. Hello, Father. Yes, actually, that is nga ho yung nakakalungkot ho sa ating bansa is that
our Catholic faith, yung ating pananampalataya, hindi masyadong pinag-uusapan mga bagay na ito. Opo. Although ito yung mga remnants, ito mga superstitious practices natin at mga pagan occult practitioners ay galing pa sa ating maninuno nung hindi pa tayo ay Katoliko. Okay? But because they have not been, hindi talaga na-discuss yan, marami, kahit Katoliko sila, ay hindi akalain na ito ay masama. Okay? Ito ay mga pagan practices ng ating mga ninuno nung sila ay pa nagsasamba at they still continue, they worship the Encantos para magkaroon ng kapangyarihan. And therefore, malinaw na malinaw ho sa turo ng ating simbahan na you don't need, you have to be very careful because all that we need para magkaroon ng katuparan sa buhay at para magkaroon ng maging banal ay binigay ay mula sa simbahan, mula kay Jesus. Okay, there is nothing more that we need outside of our faith. Kaya nga because the devil, who is a liar and a deceiver at talagang gusto niyang pumasok sa buhay ng tao, talagang magpapanggap yan bilang an angel of light, sabi nga sa Biblia. At madalas, the way he can enter into your life ay he will come in a way by which he will give you something. Okay? Mukhang merong siyang ibibigay na kapangyarihan sa iyo para ikaw ay kaya magpagaling o magkaroon ka ng good luck sa buhay or protection against bad luck. Pero hindi mo titignan kung saan nagagaling yan. Ito ba ay galing sa Diyos? Kasi pag hindi galing sa Diyos yan, automatic yan, galing sa kaharian ng demonyo yan. Because there are only, dalawa lamang ang kaharian . Ang kaharian ng Diyos na tinatag ni Jesus with the sacraments, the sacramentals, and the good angels, our tradition and the Bible. And there is ang kaharian ng demonyo. Okay? Ito yung mga, the occult practitioners, the Satanists, okay, who use the power just as we have the authority and the power of Christ given to us as believers. The devil also has his followers and he shares his power. Although it is not supernatural power, it is only preternatural power, it is still a power to do things beyond na hindi kaya ng normal na tao. Kaya nga they are able to do healing, they're able to do this, parang mga bagay na hindi kaya ng normal na tao, kaya nilang gawin. Pero may kapalit ho yan because of course hindi nagbibigay ang demonyo na libre, palagi may kapalit yan. And the way that he makes you, yung isang demonyo, paano niya binubuksan ang kapasidad ng isang tao para para yung mga ipag-usap sa kanya is by tempting you, itutokso ka para ibuksan yung third eye mo. Para pag binuksan mo ang third eye mo, makikita mo na sila at they will have more access to you and they can use you more and they can deceive you more. Okay? And they can, kapag ikaw ay gustong umalis na, then they can possess you. Kasi madali kang i-hypnotize ng mga pagbukas ang third eye mo. Okay? Kaya nga sa ating simbahan, we don't need that para maging banal. Walang sinabi si Jesus para maging banal, para ikaw ay maligtas, para ikaw makapasok sa langit. Kailangan mo buksan ang third eye mo because that is something that only defined in paganism. Okay? Because what we need is faith, not opening yung third eye po natin. Opo, kasi po ang pag-intindi ko po, meron tayong tinatawag na physical world, tapos may spiritual world na sinasabi. Yes. Opo. The spiritual world kasi is made up of two . Opo. The good angels and the bad angels. Ngayon, the bad angels, okay, they want to destroy us, pero sabi nga, because Satan ay isang talagang hindi siya nanatili sa pagiging tapat, that he is not at sa katotohanan, hindi siya nanatili sa katotohanan, he is the number one liar and deceiver. Ngayon, kapag ikaw ay isang Katoliko, the only way na makakapasok sa buhay mo si Satanas ay hindi para takutin ka o tatakbo ka sa Diyos. Madalas, what he will do is he will present himself na magbibigay siya ng maraming mga biyaya sa tao. Kaya ganun yung nakita po natin sa paganismo at sa mga occult practitioners. Kaya nga sa Biblia, sa Lumang Tipan, nakikita po natin dyan si Moises at yung si Pharaoh ng Ehipto. Meron si Pharaoh, mga sorcerers and magicians na may kapangyarihan na gayahin yung ginagawa ni Moises. But their power is not from the power of God. Okay? It is from the power of the evil one. Kaya nga ito ay talagang kinalaban ni Moises. Although in the end, nakita natin, natatalo ni Moises ang mga sorcerers at yung mga magicians na ito because Pharaoh, later on, pinalaya niya ang mga Israelita doon sa Ehipto.
Opo. Ang kasi po yung ano yung may mga powers yung sorcerers saka yung mga powerful people na sinasabi ninyo ang kanilang power nagmumula sa dilim. Yes, opo. Because you have to understand na ang kanilang ito hindi mga sacraments and sacramentals eh. Opo. Walang kapangyarihan si Jesus at walang ganyang kapangyarihan si Jesus at hindi niya pinagkaloob yan itong mga powers na yan sa tao. Okay? It is only these are powers from the evil spirits kasi ang actually ang namamagitan diyan ang mga masasamang espiritu. So halimbawa, ang isang tao, isang mangkukulam, nagpadala ng kulam, ang pinapadala niya ay isang masamang anghel, isang fallen angel, Opo. in order to hurt, para saktan yung kalaban niya. Okay? Ngayon, kapag yung tao, wala siyang devotion sa kanyang guardian angel, Opo. at wala siyang devotion, hindi siya in the state of grace, okay? Wala siyang protection na spiritual, then tatamaan ho siya. Opo. Kaya maraming kaming cases na tinatamaan ng mga kulam at mga barang at ito because they are not protected at wala siyang devotion sa mga angels na kumalaban na sa mga masasamang espiritu na ito at nanalo na sila. Kaya Opo. nga we have to ask them to assist us because they already know how to defeat the devil because they have defeated the devil in heaven. Sila Opo. mismo ang nagtapon kay Satanas dito sa impyerno at sa lupa eh. At ang yung tao yung target nila ngayon kasi mahal ng Diyos yung tao pero yung tao naman nalilimutan niyang lumapit sa Diyos. Yeah. Oo. And magaling yung demonyo na mangloko. Kaya Opo. nga para sabihin, ang Diyos, hindi niya kaya bigay lahat ng mga bagay na ito, kaya pumunta ka sa akin. Hindi mo ito mga bagay nito, hindi mo makita sa simbahan yan. Kaya dito ka sa simbahan ni Kristo, kundi dito sa akin. Kaya nga, kahit Katoliko pa tayo, marami mga Katoliko na doon pa rin pupunta sa mga feng shui o maghuhula o magtatawa. So these are not sacraments or sacramentals of Christ. These are the powers that are found in all pagan religions na tinatag ng mga masasamang espiritu at binibigyan at pinagkakaloob sa mga tao na sumusunod sa mga masasamang espiritu. Talaga pong masasabi natin yung usaping ito ay very relevant sa panahong ito. Kasi may nagsasabi po parang medieval period yung usaping ito kung magkukwento tayo about sa mga evil spirit na ito. Ano pong masasabi ninyo po? Oo nga eh. Actually, mukhang medieval. Pero pag minasdan nyo, yan yung number one tactic ng demonyo na magtago eh. Opo. Kaya nga, the number one tactic of the devil is to hide. Because pag hindi mo alam na siya, he exists, then tingnan mo, bubuksan mo ang, parang hindi mo alam na may terorista sa bahay mo. Opo. Then you will be defenseless. At ang gusto ng demonyo, titirahin ka at hindi ka maniniwala na nandyan siya para ang tao ay magagalit sa Diyos. Because maraming tao, tingnan mo ngayon sa ating bansa, Opo. ang daming taong yung galit. Some people get hurt and can be angry at God because they blame God for anong nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating mga pamilya, pero hindi na naiisip na sila ay inatake ng demonyo. At yan, at tuwang-tuwang demonyo because gagawin ng demonyo, titirahin tayo at tayo naman, nagagalit tayo sa Diyos kasi kala natin, ito ay galing sa Diyos. Pinapirosahan tayo. But it is actually because hindi tayo niniwala na may terorista sa ating buhay na sinabi nga ni San Pedro, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya nga, ang dami ngayon, tignan mo ang ating mundo ngayon, ang dami mga problema. It is not simply because yung tao ay masama. It's not only that. It is because, sabi nga, may talagang labanan sa langit nangyayari hanggang ngayon. Kaya nga si Jesus ay, sabi nga ni San Juan, no? Siya ay bumaba mula sa langit to destroy the works of Satan. Opo. Kaya nga even we understand that Jesus Christ after nung siya ay bininyagan sa Jordan ay sa ilog ng Jordan, we know that he immediately went to the desert to combat the devil. Okay, Opo. so nakita-kita kagad natin na part of being a Christian, pinapakita ni Jesus na kakailangan natin labanan, na meron talagang demonyo at kailangan nating labanan siya. Okay? Opo. Ano po yung yung final word po ninyo sa araw na po nito na para mabaon namin na sa family catechesis, healing of the Christian family? Well, unang-una sa lahat, the most important thing is not to be afraid because your guardian angel, even though he comes from the choir, from the lowest choir, okay? Yung guardian angel natin ay mula sa pangkat na maanghel, okay? Hindi siya galing sa mga seraphim or cherubim.
because he is in the state of grace, mas malakas pa siya kay Satanas because he moves with the power of God. Kaya kapag meron tayong devotion sa ating guardian angel at sa mga angels, dapat hindi tayo natatakot kaysa mga masamang espiritu. Ngunit kailangan natin maging very discerning at dapat alam natin ang katotohanan tungkol sa mga angels. Kasi kapag hindi natin alam ang katotohanan tungkol sa mga angels, then the problem is that may isang buong there's a whole army of angels just waiting to assist us. Pero walang tumatawag sa kanila because walang naniniwala masyado o walang may alam kung paano to have a devotion to them and to call upon them para sila ay sumali sa labanan dito sa lupa. That's why sa ministry of exorcism, that is what the exorcists have always seen, and also Bishop Marvin has seen again and again, paulit-ulit, na talagang may labanan. Kaya nga makikita natin ngayon na ang dami ngayon exorcist na tinatrain uli ang ng Vatican because precisely nakalimutan kasi ng simbahan a bit, no? At yung mundo na may mga masasamang espiritu at ang sabi nga, the way we go to heaven is not only through the cross, by carrying, pasanin dapat natin ang krus na may pagmamahal, at kailangan din pangalawa is to fight the devil for the greater glory of God and for the salvation of souls. And we should not be afraid because we have angels who are more powerful than the fallen angels. We just have to invite them sa ating buhay para sila ay may... Maraming salamat po, Father Joseph Sequia, ang exorcist ng Archdiocese of Manila. Kasama po natin siya ngayon sa ating segment, Fidelity to the Church. Make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.